Ang kapal din naman ng mukha mong humingi ng pera para sa operasyon ng anak mong sakitin, no? Samantalang palamunin ka lang naman dito. Para kang basahan rin. Ginagamit lang kapag marumi ang sahig, pero itinatago kapag may bisita. Ang matatalim na salitang yon ni Isela ay tila latigong humahampas sa likod ni Sarina o mas kilala sa palayaw na Rin. Ngunit sa halip na sumagot, mas lalo lamang diniinan ni Rin ang basahang hawak niya. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig ng mansyon ng mga Villarreal. Kinukuskos ang bawat milimetro ng alikabok sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay humawak ng mga sanggol bilang isang mahusay na midwife, ngayon ay magaspang na at namumula dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. 2:00 na ng madaling araw at sa labas, ang ulan ay walang awang bumubuhos. Ang bawat patak nito sa bubong ay tila ritmo ng isang malungkot na awitin na nakikisimpatya sa bigat na dinadala ng kanyang dibdib. Sa loob ng marangyang bahay na ito, ang katahimikan ay nakabibingi, maliban sa tunog ng kanyang sariling paghinga na puno ng kaba at pagtitiis. Sorry po, Ate Isela. Ang tanging naibulong ni Rin. Hindi na nag-abalang angati ng kanyang tingin. Alam niyang ang anumang pagtatanggol sa sarili ay magbubunga lamang ng mas masahol na insulto mula sa hipag na itinuturing siyang isang malaking mantsa sa dangal ng kanilang pamilya. Umalis si Isela na may kasamang irap at tunog ng matutulis na takong na tumatama sa sahig. Iniwan si Rin na mag-isa sa dilim ng pasilyo. Tumayo si Rin ng dahan-dahan. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang mga tuhod na tila nagmamakaawa na ring magpahinga. Inayos niya ang kanyang gusot na uniforme at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Don Severino. Kahit pinagbawalan siya ni Leandro na lumapit sa ama nito, hindi mapakali ang puso ni Rin. Ang matanda ang nag-iisang tao sa bahay na ito na tumuring sa kanya bilang pamilya. Ang nag-iisang nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malupit na trato ng mga Villarreal. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit sa pinto, isang kaguluhan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga katulong ay nagsimulang magtakbuhan sa pasilyo. Ang mga ilaw ay biglang bumukas ng sabay-sabay at isang sigaw ang nagpayanig sa buong mansyon. Patay na si Don Severino. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Rin. Nanlamig ang kanyang mga daliri at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang pumasok sa kwarto at gamitin ang kanyang kaalaman sa medisina upang subukang ibalik ang buhay ng matanda. Pero hinarangan siya ng mga bodyguard sa pinto. Nakita na lamang niya mula sa malayo si Leandro, ang kanyang asawa, na nakayuko sa tabi ng kama. Sa mata ng iba, isa itong larawan ng nagluluksang anak. Pero kilala ni rin si Leandro. Ang bawat galaw nito ay tila isang dula-dulaan na matagal nang pinag-ensayuhan. Pinilit ni Rin na bumalik sa kanyang maliit na kwarto sa dulo ng bahay kung saan natutulog ang anak niyang si Cairo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang pinto. Pilit na ikinukulong ang takot sa loob. Sa ibabaw ng maliit na mesa, dahan-dahang umilaw ang receiver ng baby monitor na naiwan niyang nakabukas. Nakalimutan niyang kunin ang transmitter na itinago niya sa ilalim ng kama ni Don Severino kaninang umaga. Isang lihim na paraan upang mabantayan ang kalagayan ng matanda kahit pinagbabawalan siyang pumasok. Akmang papatayin na sana niya ang device nang marinig niya ang pamilyar na boses na pumailan lang sa gitna ng static. Finally, ang tagal din nating hinintay ito. Boses yun ni Isela, walang bahid ng luha, walang lungkot, malamig at matigas na parang bato. Sumunod ang tunog ng mga baso na nag-uumpugan, isang pagdiriwang sa gitna ng kamatayan. You did good, kuya. Kung hindi mo pinalitan ang gamot niya sa puso ng mga bitamina lang, baka umabot pa siya hanggang Pasko. Dagdag ni Isela, sabay isang mahinang tawa, malamig at nakakadurog. Nanlaki ang mga mata ni Rin. Parang biglang sumikip ang kanyang paghinga.
Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog. Ang katotohanang narinig niya ay napakabigat. Ang sariling asawa niya ang may pananagutan sa sinapit ng kanyang ama. Mula sa monitor, umalingaw-ngaw ang boses ni Leandro. Walang awa at puno ng kasakiman. Wala na siyang silbi, sabi nito. Matagal na dapat napunta sa atin ang kumpanya. Ngayong wala na siya, wala nang hahadlang. At ang babaeng yon, paalisin na siya agad. Kung may maging sagabal pa, aayusin ko rin. Parang gumuho ang buong mansyon sa dibdib ni Rin. Nang hina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig, mahigpit na niyakap ang sarili habang nanginginig. Nilalamon ng takot, sakit at isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar, ay isang demonyo. Hindi lang nito pinatay ang ama nito, kundi handa rin itong saktan si Cairo para lamang sa kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi makagalaw si Rin nang makita si Leandro na nakatayo sa pintuan. Ang mukha nito ay wala ng bahid ng luhang ipinakita sa mga tao kanina. Nakatingin ang asawa sa umiilaw na baby monitor sa mesa at pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Rin. Ang kanyang mga mata ay madilim, walang emosyon, parang isang malalim na balon na handang lumunod sa sinumang titingin dito. Pumasok siya at isinara ang pinto at ang tunog ng pagkakalak nito ay tila huling hininga ng kalayaan ni Rin. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang baby monitor at tinitigan ito ng may mapait ng ngiti. Pinatid niya ang kuryente nito at ang liwanag ng device ay biglang namatay, kasabay ng huling pag-asa sa puso ni Rin. Napakabuti mong nurse, Rin. Masyado kang maalaga, pati sa mga bagay na hindi mo na dapat pinakakialaman. Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Rin. Nagpapatayo ng lahat ng balahibo nito sa takot. Naramdaman ni Rin ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Hinawakan ni Leandro ang panga ni Rin, sapat na malakas para maramdaman niya ang kirot na gumuguhit sa kanyang buto. Bibigyan kita ng dalawang choices, Rin. Mananatili kang tahimik, magpapanggap na wala kang narinig, at sisiguraduhin kong mabubuhay ang anak mo. O magsasalita ka, at bago pa lumabas ang unang salita sa bibig mo, sisiguraduhin kong wala nang babalikan ang batang yan. Ang banta ni Leandro ay tila isang matulis na kutsilyo na itinusok sa puso ni Rin. Napatingin si Rin kay Cairo na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang sariling ama ay ginagamit siyang pambayad sa isang madugong katahimikan. Binitawan ni Leandro ang panga ni Rin at tumayo ng tuwid, tila walang anumang nangyari. Mag-isip ka ng mabuti. Huwag mong subukang tumakas dahil ang buong mansyon na ito ay puno ng mga taong sumusunod sa akin. Bukas, ikaw ang asawang nagluluksang kasama ko. Huwag mo akong bibiguin. Narinig ni Rin ang muling pagkakandado ng pinto mula sa labas. Ang tunog ng susi ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang pandinig. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, kasama lamang ang mahinang paghinga ni Cairo at ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na tila sumisigaw sa kawalan ng katarungan. Naramdaman niya ang bigat ng USB sa bulsa ng kanyang tapde, ang huling regalo ni Don Severino. Nakaluhod siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili, habang ang ulan sa labas ay tila walang balak huminto. Paano niya mapoprotektahan si Cairo sa loob ng kuta ng kaaway? Mayroon pa bang puwang para sa katarungan sa mundong pinatatakbo ng kasakiman? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang dilim bago ka tuluyang malunod dito? Kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw, Cairo. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang ang maglalaban sa mundong ito. Ang bulong na yon ni Rin sa kanyang anak ay tila isang panata sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Habang ang buong mansyon ay abala sa pag-aayos ng bangkay ni Don Severino,
Si Rin ay nakakulong sa kanyang madilim na silid, yakap ang kanyang 5 taong gulang na anak na mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang marupok na himig na anumang oras ay maaaring maputol ng kalupitan ng amang nasa kabilang silid. Sa labas, ang langit ay tila nakikidalamhati. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana, nagdadala ng babala na wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Dahan-dahang kinuha ni Rin ang isang maliit na screwdriver na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka sa bawat ikot ng tornilyo ay marinig siya ng mga gwardiya sa labas. Ngunit ang bawat alaala ng malamig na boses ni Leandro ay nagsilbing lakas. Mas pipiliin pa niyang harapin ang bangis ng bagyo kaysa manatili sa loob ng gintong kulasisi na puno ng mga ahas. Nang tuluyang matanggal ang rehas ng bintana, binuhat niya si Cairo ng buong ingat, ibinalot sa makapal na kumot at dahan-dahang lumabas patungo sa kadiliman. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang binabaybay niya ang madulas at maputik na bakuran ng mansyon. Ang marangyang hardin na dati ay tila paraiso, ngayon ay tila isang maze na puno ng panganib. Bawat anino ng puno ay tila isang kaaway na nagmamasid. Nang marating niya ang mataas na pader sa likuran, ang tanging nagpapatakbo sa kanyang mga binti ay ang pag-asa na mailigtas ang natitirang piraso ng kanyang buhay. Pagtalon niya sa kabilang bahagi, ang putik ay bumalot sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya alintana ang dumi. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang na palayo sa impyernong iyon. Tumakbo si Rin sa gilid ng madilim na kalsada. Ang kanyang hininga ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang baga. Ang bawat ilaw ng sasakyan na dumaraan ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa takot na baka iyon na ang mga tauhan ni Leandro. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit at lumang tricycle ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang ingay ng makina nito ay tila isang luma at gasgas na plaka. Ngunit sa pandinig ni Rin, iyon ang pinakamagandang musika sa mundo. Miss, kailangan niyo ba ng sakay? Mapanganib dito, lalo na't may kasama kayong bata. Ang tanong ng isang lalaki mula sa loob ng tricycle. Ang boses nito ay malalim, kalmado at may bahid ng tunay na pag-aalala. Isang bagay na matagal nang hindi naririnig ni Rin mula sa isang estranghero. Tumingin si Rin sa lalaki. Sa ilalim ng madilim na kapa ng ulan, naninag niya ang mga mata nito. Hindi ito ang mga matang puno ng panghuhusga o kasakiman tulad ng mga Villarreal. Ito ay mga matang nakakita na rin ng maraming bagyo. Siya, si Neo. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga kamay ay puno ng langis at dumi mula sa pagtatrabaho. Ngunit may isang uri ng kabutihan na nagmumula sa kanya na tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Sa bus terminal po, pakiusap, ilayo niyo kami rito. Ang tanging nasabi ni Rin habang sumasakay sa loob ng maliit na sidecar. Dikit na dikit si Cairo sa kanyang dibdib. Ang bata ay nagsisimula ng manginig. Hindi nagtanong si Neo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babae, ang paraan ng pagyakap nito sa anak na tila proteksyon laban sa buong mundo. Sa halip na mag-usisa, hinubad ni Neo ang kanyang sariling jacket na sarsa ng ulan at iniabot ito kay Rin. Ibalot mo ito sa bata. Baka magkasakit siya. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo rito. Sa loob ng tricycle, habang dumadaan sila sa mga bahayng kalsada, naramdaman ni Rin ang bigat ng USB sa kanyang bulsa. Naalala niya ang huling habilin ni Don Severino. Kung masyadong madilim ang mansyon, pumunta ka sa lugar kung saan nakahimlay ang aking pinakamamahal na kaibigan. Alam ni Rin na hindi aso ang tinutukoy ng matanda. Tinutukoy nito ang lumang mausoleum ng pamilya na nasa gilid ng lumang sementeryo.
malayo sa marangyang libingan na inihahanda ni na Leandro. "Kuya, pwedeng dumaan muna tayo sa lumang sementeryo ng San Roque? May kailangan lang akong kunin," pakiusap ni Rin. Nag-alinlangan si Neo dahil ang lugar na yon ay kilalang abandonado at madilim, lalo na sa ganitong oras. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Rin, tumango siya. Habang papalapit sila sa malaking bakal na gate ng sementeryo, ang hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Ang paligid ay balot ng puting hamog at ang tanging liwanag ay ang mahinang ilaw mula sa tricycle ni Neo. Pagbaba nila, ang bawat hakbang sa tuyong dahon at putik ay tila lumilikha ng kakaibang ingay sa katahimikan. Narating nila ang mausoleum ng mga Villarreal, isang lumang gusaling gawa sa bato, balot ng mga gumagapang na baging at lumot. Ngunit bago pa man mailabas ni Rin ang susi o ang USB, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mahina at tila nagmamakaawang kalmot sa loob ng semento. Napatigil si Neo. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. "Narinig mo ba yon?" Bulong niya. Si Rin ay napatulala. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi iyon guni-guni. Isang tunog ng mga kuko na kumakamot sa matigas na ibabaw ng bato. Tila may isang bagay o isang tao na sinusubukang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang bawat kalmot ay tila isang tibok ng puso na tumitibok mula sa kailaliman ng kamatayan. Ang bawat kalmot sa loob ng madilim na silid na yon ay tila boses ng isang kaluluwang pilit na bumabalik mula sa kabilang mundo. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa matigas na ibabaw ng bato ay mas lalong naging malinaw, tila isang desperadong paghingi ng saklolo na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napahawak si Rin sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kidlat sa kalangitan. Hindi ito maaari. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. "Papa? Papa, ikaw ba yan?" Hinarangan siya ni Neo. Ang kanyang katawan ay tila isang matibay na kuta sa harap ng panganib. "Miss, huwag kang lalapit. Baka kung anong hayop o panganib ang nasa loob niyan," ang babala ni Neo, habang ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang loob ng mausoleum gamit ang maliit na flashlight mula sa kanyang tricycle. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga pader na balot ng lumot, lumilikha ng mga aninong tila mga multo ng nakaraan. Ngunit hindi nakinig si Rin. Ang kanyang instinct bilang nurse at ang kanyang pagmamahal sa matanda ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. "Neo, pakiusap. Tulungan mo akong buksan ito. Alam ko ang tunog na yon. Hindi iyan guni-guni lang." Dahil sa determinasyon ni Rin, napilitan si Neo na kumilos. Kinuha niya ang isang bakal na crowbar mula sa ilalim ng upuan ng kanyang tricycle, isang kagamitang lagi niyang dala bilang mekaniko. Sa bawat pagbaon ng bakal sa pagitan ng takip ng semento, ang tunog ng pag-ipit at pagpuwersa sa bato ay tila isang huling hininga ng katahimikan. Sa huling malakas na pagtulak ni Neo, ang takip ng kabaong na bato ay dahan-dahang nausog. Lumilikha ng isang puwang na naglabas ng amoy ng luma at malamig na hangin. Ang tumambad sa kanila ay isang larawang hindi nila kailanman malilimutan. Sa loob ng marangyang kabaong na dapat sana ay himlayan ng patay, nakahiga si Don Severino. Ang kanyang mukha ay maputla, tila isang papel na nawalan ng kulay, at ang kanyang mga mata ay dilat ngunit puno ng luha at takot. Ang kanyang mga daliri ay duguan dahil sa walang tigil na pagkalmot sa takip ng kabaong. Buhay siya. Buhay si Don Severino, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilanggo ng isang masamang panaginip. "Diyos ko, Papa!" Ang tanging naisigaw ni Rin habang mabilis na kinukuha ang pulso ng matanda. Mahina ito, tila isang marupok na sinulid na anumang oras.
ay maaaring maputol, ngunit nandoon pa ang init ng buhay. Dito lumabas ang husay ni Neo na hindi inaasahan ni Rin. Sa kabila ng kanyang hitsura bilang isang simpleng driver, ang paraan ng paghawak niya sa matanda, ang pag-check sa hininga nito, at ang pagpwesto sa ulo nito upang makahinga ng maayos ay nagpapakita ng isang taong may sapat na kaalaman sa medisina. Masyado siyang mahina, miss. Mukhang tinurukan siya ng gamot na nagpaparalisa sa katawan, pero gising ang kanyang isip. Kailangan natin siyang mailabas dito bago pa bumalik ang mga taong naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan. Binuhat ni Neo ang nanghihinang katawan ni Don Severino nang may pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal. Isinakay nila ang matanda sa loob ng sidecar ng tricycle, katabi si Cairo na nagising at nagsimulang umiyak sa takot. Ang bawat galaw nila ay puno ng pagmamadali. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa orasan ng kamatayan. Habang paalis sila sa sementeryo, nakita ni Rin sa malayo ang mga ilaw ng sasakyan na paparating. Ang mga sasakyang yun ay pamilyar, mga itim na SUV na pagmamay-ari ng pamilya Villarreal. Neo, bilisan mo! Nariyan na sila! Ang sigaw ni Rin. Ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng makina ng tricycle at sa hagupit ng ulan. Pinaharurot ni Neo ang tricycle sa makikitid at madidilim na eskinita na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang tricycle ay yumayanig sa bawat lubak ng daan. Tila ba anumang oras ay bibigay ang mga gulong nito, ngunit hindi tumigil si Neo. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matigas at matatag. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon. Saan tayo pupunta, kuya? Hindi natin sila pwedeng dalhin sa ospital. Siguradong doon tayo unang hahanapin ni Leandro. Ang tanong ni Rin, habang yakap-yakap niya si Cairo at hawak ang malamig na kamay ni Don Severino. Tumingin si Neo sa rearview mirror, tinitiyak na malayo na sila sa mga humahabol. Dadalhin ko kayo sa Batangas, sa maliit na kubo ng nanay ko sa tabi ng dagat. Walang nakakaalam ng lugar na yon. Doon, magiging ligtas kayo. Sa ngayon. Habang ang tricycle ay dahan-dahang lumalayo sa lungsod, naiwan ni Rin ang lahat ng karangyaan at sakit ng mansyon. Sa tabi niya ay isang matandang itinapon ng sariling dugo, isang anak na may mahinang puso, at isang lalaking estranghero na biglang naging anghel ng kanilang kaligtasan. Napatingin si Rin sa mukha ni Don Severino na ngayon ay dahan-dahang pumipikit, tila nakaramdam ng kaunting kapayapaan sa gitna ng pagtakas. Sa kanyang isip, isang tanong ang hindi mawala. Sino ang mga taong handang pumatay ng sariling ama para sa pera? At hanggang saan ang kayang gawin ni Leandro upang makuha silang muli? Ang gabi ay tila mas lalong humaba at sa bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle, ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila isang hakbang patungo sa isang buhay na puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng dilim, habang nararamdaman ni Rin ang init ng kamay ni Neo na paminsan-minsang humahawak sa balikat niya upang bigyan siya ng lakas, naramdaman niya na marahil ito na ang simula ng kanilang paglaya. Mula sa marangyang kulungan ng mga Villarreal, patungo sa isang maliit na kubo sa dalampasigan ng Batangas, ang bawat kilometrong tinahak ng lumang tricycle ni Neo ay tila isang paglalakbay mula sa impyerno patungo sa isang hindi tiyak na langit. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang payak na tahanang yari sa kawayan at nipa, ang tanging maririnig ay ang banayad na bulong ng mga alon at ang huling hikbi ng tumitigil na ulan. Dito tayo, Miss Rin. Pasensya ka na. Hindi ito katulad ng mansyong kinalakihan ninyo. Pero dito, walang makakahanap sa inyo. Ang boses ni Neo ay puno ng kapakumbabaan habang dahan-dahan niyang inaalalayan si Don Severino pababa ng tricycle. Pumasok sila sa loob ng kubo. Ang amoy ng tuyong dahon ng saging at alat ng dagat ay sumalubong sa kanila. Isang amoy
na malayo sa mabangong pabango ng mga pasilyo ng Villarreal. Ngunit may dalang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Ang loob ng bahay ay maliit. Sapat lang para sa isang maliit na kusina, isang hapag na gawa sa kawayan, at isang malawak na sahig na yari sa kawayan kung saan nakalatag ang ilang banig. Agad na kumilos si Neo. Kumuha siya ng mga malilinis na kumot at maingat na inihiga si Don Severino sa isang sulok na malayo sa hangin. Si Rin naman ay mabilis na hinarap si Cairo na kahit nanginginig sa ginaw ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay puno ng pagtataka sa bagong paligid. "Magpahinga muna kayo, miss. Magluluto lang ako ng mainit na higop," ang sabi ni Neo habang sinisindihan ang maliit na kalan sa labas. Naiwan si Rin na nakaupo sa tabi ni Don Severino. Pinagmamasdan niya ang matanda na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang mga duguang daliri nito ay malinis na dahil sa pag-aalaga ni Neo kanina sa biyahe. Tumingin si Rin sa kanyang paligid. Ang bawat dingding ng kubo ay tila may kwento ng pagsisikap. Sa ilalim ng higaan ni Neo, napansin niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakakandado ng maigi at tila iniingatan ng husto. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, ang bango ng ginisang luya at bawang ay nagsimulang humalimuyak sa loob ng kubo. Inihain ni Neo ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Rin. Walang mamahaling sangkap, tanging bigas, luya at kaunting asin. Pero ang usok na lumalabas mula rito ay tila isang yakap na matagal nang hinahanap ni Rin. "Kain na kayo, Miss Rin. Kailangan ninyo ng lakas para sa bata," ang mahinahong sabi ni Neo. Kumuha rin siya ng kaunti para kay Don Severino at dahan-dahang pinakain ang matanda na unti-unti nang nagkakaroon ng malay. Ang bawat subo ni Don Severino ay may kasamang panginginig ng labi. Ang matandang dati ay kumakain sa mga plato na may gintong ukit. Ngayon ay humihigop ng lugaw mula sa isang simpleng mangkok ng plastik. Sa gitna ng kanyang kahinaan, tumingin siya kay Rin at pagkatapos ay kay Neo. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang luha ng pagsisisi at marahil ng pasasalamat na sa gitna ng kanyang kamatayan, mga taong wala siyang kinalaman ang nagligtas sa kanya. "Salamat, Neo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran," ang mahina at paos na sabi ni Rin habang pinagmamasdan si Neo na inaayos ang kulambo para sa kanila. "Huwag niyo na munang isipin yan, miss. Ang mahalaga, nakalayo na kayo sa panganib," ang sagot ni Neo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa ginagawa. Tila iniiwasang makita ang labis na pasasalamat sa mga mata ni Rin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang buksan ni Neo ang isang maliit at lumang telebisyon na nasa sulok upang makibalita. Ang screen ay puno ng mga guhit at ingay. Tila nahihirapang kumuha ng signal hanggang sa lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Si Leandro. Nakatayo siya sa harap ng maraming reporter. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang sawimpalad na asawa. Ang kanyang mga mata ay mapula. Tila ba buong gabi siyang umiyak. Nanawagan ako sa sinumang nakakakita sa aking asawang si Sarina at sa aming anak na si Cairo. Pakiusap, ibalik ninyo sila. Sila ang tanging kayamanan ko. Ang aking asawa ay dumaranas ng matinding depresyon matapos ang pagkamatay ng aking ama at natatakot ako sa kung anong magagawa niya sa sarili niya at sa aming anak. Napahawak si Rin sa kanyang bibig. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao sa harap ng buong bansa. Ginagawa siyang baliw ni Leandro sa mata ng lahat upang walang maniwala sa kanya kung sakaling magsalita siya. Naramdaman ni Rin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa labas ng bintana sa kadiliman ng dagat na tila walang hangganan. Ang mundong iniwan niya ay hindi pa tapos sa kanya. Sa bawat segundo, ang anino ni Leandro ay tila humahaba. Sinusubukang abutin sila kahit sa liblib na lugar na ito. Tumingin si Neo kay Rin
Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Pinatay niya ang telebisyon at ang tanging naiwan ay ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng kawayan. Nakuha na nila ang atensyon ng publiko, Miss Rin. Hindi na lang tayo nagtatago ngayon. Hinahanap na tayo ng buong mundo. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay naging mabigat. Si Rin ay napatingin kay Cairo na mahimbing nang natutulog at pagkatapos ay sa USB na nakapatong sa mesa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa bawat paghampas ng alon sa pampang, alam ni Rin na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Ang bawat umaga sa dalampasigan ay nagsisimula sa banayad na paghampas ng mga alon sa pampang, isang tunog na tila nagpapakalma sa mga sugat na dala ni Rin mula sa lungsod. Lumipas ang ilang araw at ang buhay sa maliit na nayo ng mga mangingisda ay dahan-dahang nagbigay ng bagong kulay sa namumutlang pisngi ni Rin. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, natutunan niyang makiisa sa payak na pamumuhay, ang pagtulong sa pag-aayos ng mga lambat na may amoy ng dagat at ang pakikipagpalitan ng kwento sa mga kababaihang ang tanging hiling ay sapat na huli para sa hapunan. Si Neo naman ay naging abala sa kanyang maliit na kasanayan. Sa harap ng kanilang kubo, nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Hawak ang mga sirang cellphone ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay na tila sanay sa bawat maliliit na piyesa ay matiyagang nagbabalik ng buhay sa mga kagamitang akala ng marami ay basura na. Ngunit higit sa kanyang trabaho, ang mas nakakaantig sa puso ni Rin ay ang paraan ng pagtrato ni Neo kay Cairo. Tingnan mo, Cairo, ganito ang paggawa ng saranggola. Kapag hinila mo ang taling ito, sasayaw siya sa langit na parang ibon. Ang malumanay na turo ni Neo. Nakita ni Rin ang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap na matagal nang nawala sa loob ng madilim at malamig na mansyon ng mga Villarreal. Sa tabi ni Neo, tila nakakalimutan ni Cairo na siya ay may mahinang puso. Tila ba sa bawat tawa ng bata, ang hangin sa dagat ang nagiging gamot sa kanyang karamdaman. Isang hapon, habang nagluluto si Rin ng hapunan, napansin niya si Neo na nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang stethoscope na kinuha nito mula sa kanyang lumang kahon. Neo, bakit hindi mo tinuloy ang pagiging nurse? Ang tanong ni Rin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kuryosidad. Sandaling natahimik si Neo. Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng mga panggatong sa ilalim ng palayok. Pangarap iyon ng nanay ko rin. 3 taon din akong nag-aral, naging scholar pa nga. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Nagkasakit ang nanay at ang perang dapat ay pambayad sa tuition napunta sa mga gamot na hindi rin naman nakapagligtas sa kanya. Namatay siya sa harap ko habang wala akong magawa dahil wala kaming pambayad sa ospital. Doon ko natutunan na sa mundong ito, kahit gaano ka katalino, kung wala kang pera, wala kang boses. Naramdaman ni Rin ang bigat ng kwento ni Neo. Magkaiba man sila ng pinagmulan, pareho silang biktima ng kawalan ng katarungan. Hindi ka inutil, Neo. Niligtas mo ang Papa Severino. Niligtas mo kami. Higit pa sa anumang diploma ang ginawa mo. Ang pag-aalo ni Rin. Sa gitna ng seryosong usapan, napansin ni Rin ang mahabang buhok ni Neo na tila nakakaabala na sa pagtatrabaho nito. Halika rito. Gupitan kita. Mukha ka ng taong bundok. Ang biro ni Rin upang pag-aanin ang loob ng lalaki. Pinaupo niya si Neo sa ilalim ng puno ng niyog. Gamit ang isang simpleng gunting, dahan-dahang ginupit ni Rin ang buhok ni Neo. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa gabi ng lalaki, tila may kuryenteng dumadaloy sa kanilang pagitan. Napakapit si Neo sa dulo ng upuan. Ang kanyang hininga ay naging mabagal at malalim. Amoy ng sariwang sabon at init ng araw ang bumabalot sa kanila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit, sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa. Ngunit walang sino man ang nagtangkang gumalaw.
Isang sagradong katahimikan ang namayani, kung saan ang mga puso lamang nila ang nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi masabi ng bibig. Ngunit ang golden moment na yon ay nabasag nang dumaan si Tita Letty, ang kinatatakutang marites ng nayon. Tumigil ang matanda. Tinitigan sila mula ulo hanggang paa habang may hawak na pamaipay. Kay ganda naman ng mag-asawang ito. Pero teka, parang pamilyar ang mukha mo, Ineng. Parang nakita kita sa balita kaninang umaga. Ang mapanuring sabi ng matanda. Pinilit ni Rin ng ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Baka kamukha ko lang po, Tita Letty. Marami pong ganyang mukha sa Maynila. Nang makaalis ang matanda, nagkatinginan sina Rin at Neo. Alam nilang ang bawat segundong pananatili nila rito ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan at ang hangin ay humahagupit sa dingding ng kubo, isang nakapangingilabot na tunog ang nagpagising kay Rin. Hindi ito tunog ng ulan o ng hangin. Iyon ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Cairo. Cairo! Cairo, anak! Ang hiyaw ni Rin. Nakita niya ang kanyang anak na naninigas. Ang mga labi ay nagiging asul at ang maliit na dibdib ay tila hirap na hirap kumuha ng hangin. Ang mga mata ng bata ay nakatirik. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay ang sumasakal sa kanya. Neo! Tulong! Ang anak ko! Ang desperadong sigaw ni Rin na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mabilis na bumangon si Neo. Kinuha ang kanyang lumang kit, ngunit nang makita ang kalagayan ni Cairo, napatigil siya. Wala na tayong gamot para sa ganito, Rin. Kailangan nating madala ang bata sa bayan ngayon din. Ngunit sa labas, ang baha ay nagsisimula nang tumaas at ang tricycle ni Neo ay nakalubog na sa putikan. Ang tanging maririnig ay ang nagngangalit na bagyo at ang mahinang ungol ng isang inang natatakot na baka ito na ang huling gabi ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na humahati sa pag-asa ni Rin habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Cairo. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang kapos na pagsusumamo, isang mahinang huni na anumang oras ay maaaring maputol sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Walang sasakyan, walang kuryente, at ang tanging liwanag ay ang paminsan-minsang guhit ng kilat sa kalangitan. Rin, wala na tayong oras, isakay mo siya sa likod ko. Ang utos ni Neo, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Hindi na nagdalawang isip si Rin. Tinalian niya ang anak sa likod ni Neo gamit ang isang matibay na kumot. Sa gitna ng dilim at rumagaasang tubig, lumabas sila ng kubo. Ang putik ay hanggang tuhod at ang bawat hakbang ni Neo ay tila isang pakikipagbuno sa lupang gustong lumamon sa kanila. 5 kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital, ngunit para kay Rin, ang bawat metro ay tila 1 milya ng paghihirap. Sumusunod si Rin sa likuran, nadarapa sa mga ugat ng puno at nasusugatan ang mga paa sa matutulis na bato. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling dasal at ang mabilis na pintig ng puso ni Neo na abot dinig niya sa gitna ng ulan. Si Neo, sa kabila ng pagod at lamig, ay hindi huminto. Ang kanyang likod ay naging pinakaligtas na kanlungan para sa isang batang nag-aagaw buhay. Nang marating nila ang maliit na public infirmary, tila ba naubos na ang lahat ng lakas ni Neo. Humahangos silang pumasok sa loob, basang-basa at nanginginig. Tulong! Ang anak ko, hindi makahinga. Ang sigaw ni Rin na bumasag sa katahimikan ng malinis at amoy gamot na pasilyo. Isang nurse ang mabilis na lumapit, ngunit agad itong huminto at tinitigan ang kanilang mga mukha. Sandali, kailangan namin ng ID at records ng bata. At kayo? Sino ba kayo? Hindi ba kayo ang nasa balita? Ang tanong ng nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda.
habang tinitingnan ang marusing na itsura ni Rin at Neo. Naramdaman ni Rin ang panlalamig ng kanyang dugo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Neo ang braso ng nurse ng may awtoridad. Ako ang tatay niya. Neo Sangalang ang pangalan ko. Ang asawa ko ay naghihisterya lang dahil sa takot. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Iyan lang ang mahalaga ngayon. Saka na ang papel, buhay ang nakataya rito. Ang paninindigan sa boses ni Neo ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Napilitan ang nurse na kumilos at dinala si Cairo sa loob ng emergency room. Habang naghihintay sa labas, naiwan si Rin at Neo sa isang madilim na sulok ng ward. Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at tunog ng ulan sa labas, tuluyang bumigay si Rin. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa bawat hikbi. Ang takot na mawala ang anak at ang bigat ng kanilang pagtatago ay tila isang bundok na dumagan sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Nino. Kumuha siya ng isang tuyong puting t-shirt mula sa kanyang bag, isang laging baon niya para sa trabaho. Rin, kailangang palitan mo ang damit mo. Baka magkasakit ka. Hindi ka pwedeng bumigay ngayon. Ang mahinahong sabi ni Neo. Inalalayan niya si Rin patungo sa isang maliit at bakanteng kwarto. Doon, sa loob ng kwartong iyon, tila huminto ang mundo. Inabot ni Neo ang t-shirt, ngunit nang makita niyang nanginginig ng husto, ang mga daliri ni Rin at hindi nito magawang tanggalin ang mga basang butones ng kanyang blusa, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Sa ilalim ng malabo at dilaw na ilaw ng ospital, ang mga kamay ni Neo ay maingat na dumampi sa mga butones ni Rin. Ang bawat galaw niya ay puno ng respeto at pag-iingat. Tila bahawak niya ang isang sagradong bagay. Ang distansya ng kanilang mga hininga ay nagtagpo. Naramdaman ni Rin ang init ng katawan ni Neo na tila nagbibigay ng buhay sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Nang maisuot na ang maluwag na t-shirt ni Neo kay Rin, dahan-dahang itinaas ni Neo ang kanyang kamay at hinawi ang basang buhok na nakaharang sa mukha ng babae. Lalaban tayo, Rin. Hindi kita iiwan. Ang bulong ni Neo. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng katapatan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Isang luhang pasasalamat ang gumulong sa pisngi ni Rin bago niya isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Neo. Hinahayaan ang sarili na pansamantalang huminto sa pakikipaglaban. Samantala, sa kanilang kubo sa dalampasigan, si Don Severino ay hindi rin tumitigil. Sa tulong ng isang lumang tungkod na gawa sa kahoy, pilit niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay tila isang tunog ng pagbagsak ng matigas na kahoy, masakit at mahirap, ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila pambayad sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Kailangang lumakas ako para sa aking apo. Ang tanging na ibubulong niya sa sarili. Nang mag-umaga, lumabas ang doktor at sinabing maayos na ang kalagayan ni Cairo. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Rin. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, hindi nila napansin ang nurse kanina na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang cellphone at may kausap sa kabilang linya habang nakatitig sa kanila. Mabilis na bumalik ang tatlo sa kanilang kubo nang tumigil ang ulan. Ngunit pagdating nila doon, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila. Si Tita Letty ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang pamaypay ay mabilis na gumagalaw. Neo, bakit ngayon lang kayo? Ang hysterical na tanong ng matanda. May mga lalaking nakaitim na nagtatanong-tanong dito kanina. At may nakita akong mga sasakyan ng pulis na papasok na sa kabilang kanto. Takbo na kayo, parating na ang mga pulis dito. Ang babalang iyon ay tila isang malakas na kulog na muling nanggising sa takot ni Rin. Tumingin siya kay Neo at pagkatapos ay sa mahimbing na natutulog na si Cairo. Ang kanilang munting paraiso ay tuluyan ng natuklasan. Wala nang oras para sa takot, Rin.
Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Ang tinig ni Tita Letty ay tila isang utos na hindi maaaring baliin sa gitna ng nagngangalit na panganib. Sa kabila ng kanyang pagiging marites o mapang-usisa sa araw-araw, ang matanda ay nagpakita ng isang katapatang tanging sa mga taong lumaki sa hirap lamang matatagpuan. Dinala sila ni Tita Letty sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan, kung saan ang mga malalaking bato ay tila mga higanting bantay sa gitna ng hamog. Doon ay matatagpuan ang isang lumang kuweba na ginagamit ng mga mangingisda bilang imbakan ng mga bagoong. Ang amoy ng maalat na isda at fermentation ay bumabalot sa malamig na hangin sa loob. Isang amoy na para sa marami ay nakakasulasok. Ngunit para kay Rin sa sandaling iyon ang amoy ng kaligtasan. Dito muna kayo. Hindi papasok ang mga pulis dito dahil akala nila ay abandonado na itong lugar na ito. Ang bulong ni Tita Letty bago dahan-dahang umalis upang magmanman sa labas. Sa loob ng kuweba, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa itaas, kung saan ang sinag ng buwan ay tumatama sa basang sahig. Inihiga ni Neo si Cairo sa isang patag na bato na nilatagan ng sako, habang si Don Severino naman ay dahan-dahang naupo, sumasandal sa malamig na dingding ng kuweba. Ang bawat hininga ng matanda ay tila isang mabigat na pasanin, puno ng hapo at pagod. Rin, halika rito anak, ang mahinang tawag ni Don Severino. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad at kapangyarihan, ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Lumapit si Rin at lumuhod sa harap ng matanda. Sa ilalim ng malabong liwanag, nakita niya ang mga mata ni Don Severino, mga matang hindi na nakatingin sa nakaraan ng may pagmamalaki, kundi may matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Rin, ang simula ng matanda, habang ang isang luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Alam ko ang ginagawa ni Leandro sa iyo noon pa man. Nakita ko ang mga pasa sa iyong braso na pilit mong itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Nakita ko ang takot sa iyong mga mata tuwing papasok siya sa silid, pero pinili kong magbulag-bulagan dahil ayaw kong mantsahan ang pangalan ng ating pamilya. Inuna ko ang dangal kaysa sa buhay mo, kaysa sa kaligayahan ninyo ni Cairo. Naramdaman ni Rin ang pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang taong itinuring niyang pangalawang ama ay hinayaan siyang magdusa. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng matanda, ang taong itinapon at pinagtaksila ng sarili nitong dugo, ang lahat ng pait sa kanyang kalooban ay dahan-dahang natunaw. Pinatawad na kita, Papa. Noon pa man, ang sagot ni Rin, habang hinahawakan niya ang nanginginig na kamay ni Don Severino. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Ang mahalaga ay binigyan tayo ng pagkakataong itama ang lahat. Sa sandaling iyon, isang himala ng kabutihan ang naganap sa loob ng madilim na kuweba. Si Don Severino, ang dating makapangyarihang patriarch na hindi marunong humawak ng gawaing bahay, ay dahan-dahang kumuha ng isang pirasong nilagang saging na ibinigay ni Neo. Maingat niya itong binalatan at hinati-hati sa maliliit na piraso bago inilapit sa bibig ni Cairo na nagsisimula ng magkamalay. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila ba ang bawat hibla ng pagmamahal na ipinagkait niya noon ay pilit niyang ibinabawi sa kanyang apo. Ang golden moment na risito na ito ay tila isang pagbabasbas sa gitna ng kanilang paghihirap. Habang nagpapahinga ang matanda at ang bata, si Neo at Rin naman ay naupo malapit sa bukana ng kuweba upang magbantay. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa labas ay tila isang ritmo ng kaba at pag-asa. Rin, pagkatapos ng lahat ng ito, anong plano mo? Ang mahinahong tanong ni Neo. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dilim ng dagat
ay nakikipagtagpo sa madilim na langit. Gusto ko lang ng katahimikan, Neo. Isang maliit na bahay, siguro isang maliit na klinika para sa mga katulad nating mahihirap. Isang buhay na walang takot. Ang sagot ni Rin, habang nakatitig sa profile ni Neo na naaaninag ng buwan. Ngumiti si Neo, isang nangiting puno ng pangarap. Gusto ko ring magtayo ng maliit na talyer sa tabi ng isang karinderya. Para habang nagkukumpuni ako ng mga sirang gamit, amoy ng masarap na luto ang gigising sa akin araw-araw. Nagkatinginan ng dalawa. Sa gitna ng panganib, ang kanilang mga pangarap ay tila nagtagpo. Bumubuo ng isang larawan ng hinaharap na simple ngunit puno ng pag-ibig. Dahan-dahang ipinatong ni Neo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Rin. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na kahit anong mangyari, hindi siya bibitiw. Isang sagradong katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga pusong nagkakaintindihan ng higit pa sa anumang salita. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naalala ni Rin ang USB. Neo, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nasa loob nito. Sinabi ni Papa na ito ang susi sa lahat. Dahil sa kuryosidad, binuksan nila ang isang luma at kalawanging laptop na laging dala ni Neo sa kanyang trabaho. Sa ilalim ng madilim na sulok ng kuweba, ang liwanag ng screen ay tila isang sulo ng katotohanan. Ngunit nang mabuksan ang mga file, hindi lamang mga dokumento ng kumpanya ang nakita nila. Isang lihim na audio recording ang bumulaga sa kanila. Isang pag-uusap sa pagitan ng namayapang asawa ni Don Severino at ng isang hindi kilalang tao. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang bomba na nagpapabago sa lahat. Si Isela. Si Isela ay hindi tunay na anak ni Don Severino. Siya ay bunga ng isang lihim na relasyon ng kanyang ina at si Leandro lamang ang tanging tunay na tagapagmana. Ang katotohanan ito ay tila isang matalim na kutsilyo na kayang magpabagsak sa ambisyon ni Isela at maaaring maging mitya ng labanan sa pagitan ng dalawang magkapatid na pumatay sa kanilang ama. Gayunpaman, habang nakatitig sila sa screen, isang anino ang biglang humarang sa liwanag ng buwan sa bukana ng kuweba. Ang hugis ng isang tao, matangkad at may hawak na isang matulis na bagay na kumikinang sa dilim, ay dahan-dahang pumasok. Hindi ito pulis, hindi ito taga-nayon. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at ang tunog ng mabibigat na sapatos sa basang bato ay tila hudyat ng isang kamatayang kanina pa sila hinahanap. Napatayo si Neo, hinarangan si Rin at ang mga natutulog na matanda at bata. Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay naging masikip, tila ba ang hangin ay naubos sa isang saglit. Ang anino ay dahan-dahang lumapit at ang pulang tuldok ng isang laser sight ay tumama ng eksakto sa gitna ng dibdib ni Rin. Ang pulang tuldok ng laser sight sa gitna ng dibdib ni Rin ay tila isang sumasayaw na demonyo, nagbabanta ng kamatayan sa bawat paggalaw nito. Sa loob ng madilim na kuweba, ang hangin ay tila naging yelo at ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Neo. Ang anino ng lalaking pumasok ay dahan-dahang naging malinaw. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapa. Ang mukha ay natatakpan ng maskara at may hawak na baril na may silencer. Huwag kang gagalaw o tititigan mo ang huling sandali ng buhay mo. Ang malamig na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Ngunit hindi hinintay ni Neo ang huling hatol. Sa isang mabilis na paggalaw na tila isang kidlat na bumasag sa kadiliman, sinipa niya ang isang timba ng bagoong patungo sa lalaki. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento ay sinundan ng pagtilapon ng maalat na likido na naging dahilan upang pansamantalang mabulag ang salarin. Sa sandaling iyon, sumugod si Neo. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa panga ng kaaway ay tila isang malakas na pagputok ng tuyong kahoy. Nagsimula ang isang madugong pakikipagbuno
Sa basang sahig ng kuweba, ang bawat kalansing ng baril na tumatamaas sa bato at ang ungol ng sakit mula sa dalawang lalaki ay tila isang marahas na sayaw ng buhay at kamatayan. Si Rin, sa kabila ng matinding takot, ay hindi na natiling nakatitig lamang. Nakita niya ang isang malaking banga ng bagoong na nasa tabi niya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, binuhat niya ang mabigat na banga at buong lakas na ihinampas ito sa likuran ng ulo ng lalaking nakaitim habang ito ay nakapatong kay Neo. Ang tunog ng pagkabasag ng banga ay sinundan ng pagbagsak ng lalaki sa putikan. Nawalan ito ng malay. Ang kanyang baril ay tumilapon sa madilim na sulok. Humahangos si Neo. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at ang kanyang balikat ay duguan. Ngunit agad niyang kinuha ang lubid na panali ng mga lambat at iginapos ang salarin ng mahigpit. Nang dahan-dahang magkamalay ang lalaki, pilit siyang nagpupumiglas habang nakatitig sa kanila ang matalim na mga mata ni Don Severino. "Sino ang nag-utos sa'yo? Si Leandro ba?" Ang tanong ni Don Severino. Ang boses niya ay muling nagkaroon ng awtoridad na dati niyang taglay. "Wala na kayong matatakbuhan." Ang mapait na sagot ng salarin na dahan-dahang dinuraan ng dugo mula sa kanyang bibig. Bukas ng umaga ay gaganapin ang memorial service para sa'yo, matanda. Idideklara ka na nilang patay sa harap ng buong bansa. At kapag nakuha na ni Sir Leandro ang lahat ng pirma sa diwata, hinding-hindi na kayo makakabalik. Kayong lahat ay mababaon sa limot kasama ng kuwebang ito. Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na sampal kay Rin. Gagawa sila ng libing para sa taong buhay pa? Gaano kakapal ang mukha ni Leandro? Ang nanginginig na tanong ni Rin. Tumingin si Don Severino kay Rin at pagkatapos ay kay Neo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Huwag silang masyadong magsaya. Kung gusto nilang magdaos ng libing, sisiguraduhin nating ang kanilang mga kasinungalingan ang ibabaon natin sa lupa. Neo, Rin, kailangan nating bumalik sa Maynila. Ngayon din. Sa gitna ng panganib, nagkaroon sila ng sandali ng katahimikan habang inihahanda ang kanilang gamit. Si Rin ay dahan-dahang lumapit kay Neo na kasalukuyang naglilinis ng kanyang mga sugat gamit ang kaunting tubig dagat at malinis na tela. Ang bawat dampi ng tela sa balat ni Neo ay tila isang tahimik na panalangin. "Neo, nasasaktan ka ba?" Ang mahinang tanong ni Rin. Tumigil si Neo at tinitigan ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. "Wala ito, Rin. Mas masakit isipin na baka kung anong mangyari sa inyo kung hindi ko nagawa ang dapat." Dahan-dahang kinuha ni Rin ang kamay ni Neo. Ang kamay na puno ng langis at dugo, ngunit ang nagligtas sa kanila ng paulit-ulit. Yumukod si Rin at dahan-dahang hinalikan ang likod ng palad ni Neo. Isang sagradong sandali na puno ng pasasalamat at isang damdaming hindi na kailangang bigyan ng pangalan. "Dahil sa'yo, Neo, hindi na ako natatakot. Dahil sa'yo, naniniwala ako na may bukas pa kami ni Cairo." Tinitigan ni Neo si Rin. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Kahit anong mangyari sa Maynila, Rin, hinding-hindi kita iiwan dahil ikaw na ang buhay ko." Ang pangakong iyon ay tila isang ginto sa putikan, nagniningning sa gitna ng lahat ng dumi at hirap. Mabilis nilang iniwan ang kuweba. Sa tulong ni Tita Letty, nakahanap sila ng isang lumang van na pagmamay-ari ng isang kamag-anak nito na handang tumulong kapalit ng kaunting pera. Isinakay nila si Don Severino na nakabalot sa makapal na kumot at si Cairo na muling nakatulog sa pagod. Pumasok sila sa loob ng van habang ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang hindi matapos-tapos. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa dalampasigan, tinitingnan ni Rin ang anino ng Maynila sa abot tanaw, isang lungsod na puno
ng mga lihim at panganib. Ano ang gagawin natin kapag nandoon na tayo, Papa? Ang tanong ni Rin kay Don Severino. Hihintayin nating matapos ang kanilang dula-dulaan rin. At sa sandaling akala nila ay nagtagumpay na sila, doon tayo lalabas. Ipapakita natin sa kanila na ang katarungan ay hindi natutulog, lalo na't ang biktima ay bumalik mula sa hukay. Ang matigas na sagot ng matanda. Sa loob ng van, habang ang liwanag ng dashboard ay tumatama sa mukha ni Narin at Neo, may isang hindi maipaliwanag na kabaang namayani. Sa likod ng kanilang determinasyon, may isang malaking katanungan na nananatili. Liwayway ba ang naghihintay sa kanila sa Maynila? O ito na ang huling hininga ng kanilang kalayaan? Habang ang van ay bumabagtas sa madilim na kalsada patungo sa gitna ng bagyo, isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang muling nagpataas ng balahibo ni Rin. Mayroon pang isang sikretong hindi nasasabi ang salarin sa kuweba kanina. Isang sikretong maaaring magpabago sa lahat ng kanilang plano. Maligayang pagbabalik sa Maynila. Rin, dito sa lungsod na ito, mas mabilis kumalat ang lason kaysa sa hangin. Ang bulong na yon ni Neo ay tila isang babala habang dahan-dahang pumapasok ang kanilang luma at maduming van sa masikip at mausok na kalsada ng Tondo. Malayo ito sa amoy ng dagat sa Batangas. Dito, ang hangin ay amoy basura, usok ng tambutso at luma ng pangarap. Ngunit para sa kanila, ang ingay at gulo ng lugar na ito ang kanilang pinakamabisang baluti. Dinala sila ni Neo sa isang siksikang eskinita kung saan ang mga bahay ay tila nagpapatong-patong. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tindahan ng pyesa ng radyo ang kanilang naging kanlungan. Sinalubong sila ng mga kaibigan ni Neo, mga taong may mga taga at dumi sa mukha pero may mga matang tapat. Walang nagtanong kung sino ang matandang nakabalot sa kumot o ang babaeng may takot sa mga mata. Sa lugar na ito, ang batas ay ang pananahimik at pagtutulungan. Habang nagpapahinga sina Don Severino at Cairo sa isang sulok na latag ang karton, si Rin ay nakatayo sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Hawak niya ang gunting na ginamit niya kay Neo noon. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang babaeng midwife na laging nakatali ang buhok, ang babaeng laging nakayuko sa harap ng mga Villarreal. Sa isang mabilis at matapang na paggalaw, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay tila mga kadenang bumibitaw sa kanyang pagkatao. Hindi na ako ang dating Sarina, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na handang manunog. Nang lumingon siya, nakita niya si Neo na nakasandal sa pintuan, nakatitig sa kanya ng may paghanga at respeto. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit ang pagtango ni Neo ay sapat na upang sabihing handa na sila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng malamig at marangyang mansyon ng mga Villarreal, si Leandro at Isela ay parang mga aktor na nag-e-ensayo para sa kanilang pinakamalaking pagtatanghal. Nakasuot at sila ng itim na damit na gawa sa mamahaling tela. Sa harap ng malaking salamin, pinapractice ni Leandro ang kanyang boses na tila basag sa lungkot. Dapat sa part na ito, medyo manginig ang boses mo, kuya. Para mas kapani-paniwala. Ang utos ni Isela habang tinitingnan ng isang folder na puno ng mga dokumento. Hindi alam ni Leandro na sa loob ng folder na yon, may itinatagong ebidensya si Isela tungkol sa kanyang mga utang sa sugal. Isang baraha na gagamitin ng kapatid upang suluhin ang mana kapag natapos na ang dula-dulaan. Ang kanilang ambisyon ay parang dalawang ahas na naglalaban sa iisang lungga. Samantala, sa isang maliit at maduming karinderya sa tabi ng kalsada, lihim na nakipagkita si Rin kay attorney Aris Goma.
ang matandang legal counsel ni Don Severio. Nakaupo ang abogado sa isang sulok, nanginginig ang mga kamay habang humihigop ng mainit na kape. Nang lumapit si Rin, akma itong tatayo sa takot dahil sa balitang baliw ang babaeng ito at pumatay sa kanyang asawa sa balita. Attorney, huwag kang matakot. May ipapakita ako sa'yo, ang mahinahong sabi ni Rin. Inakay niya ang abogado patungo sa van na nakaparada sa dilim. Nang buksan ni Neo ang pinto at lumitaw ang mukha ni Don Severino, halos mabitawan ng abogado ang kanyang baso. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng isang mahaba at nanginginig na buntong hininga ng matanda. Aris, buhay ako at kailangan ko ang tulong mo upang ilibing ang mga ahas na nasa loob ng bahay ko, ang paos na sabi ni Don Severino. Sa sandaling iyon, ang takot ng abogado ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang itama ang lahat ng kamaliang nangyayari sa ilalim ng kanyang ilong. Kinabukasan, ang araw ng memorial service. Ang buong lungsod ay nakatutok sa telebisyon. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak na puti at ang kabaong ni Don Severino na walang lamang katawan kundi mga bato at buhangin ay nakaburol sa gitna. Habang inihahanda ni Rin at Neo ang kanilang pag-alis mula sa tondo, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagpabagal sa lahat. Nang paandarin ni Neo ang van, isang mobile ng pulis ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang dalawang opisyal na may hawak na mga litrato ni Rin at Neo. Ang mga pulis na ito ay may mga mukhang hindi katarungan ng hanap, kundi ang premyong ipinangako ni Leandro. Baba sa sasakyan! Ngayon din! Ang sigaw ng pulis habang kinakatok ang bintana gamit ang hawak na baril. Ang tunog ng bakal sa salamin ay tila isang hatol na bumasag sa kanilang plano. Napatingin si Rin kay Cairo na nagsisimulang manginig sa takot sa loob ng sasakyan. Tumingin siya kay Neo na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang panga ay matigas at handang lumaban. Sa loob ng van, si Don Severino ay dahan-dahang humawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Natagpuan na ba sila bago pa man magsimula ang tunay na laban? O ito na ang huling hadlang na kailangang gibain ng kanilang paninindigan? Habang ang pulis ay pilit na binubuksan ng pinto, ang tunog ng papalapit na sirena ay tila isang anino ng kamatayan na dahan-dahang lumalamon sa kanilang pag-asa. Ang tunog ng bakal na tumatama sa salamin ng van ay tila isang orasan ng kamatayan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kalayaan. Sa labas, ang mukha ng pulis ay puno ng kasakiman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila na parang premyong naghihintay na sunggaban. Sa loob, ang hangin ay naging mabigat at masikip. Hawak ni Rin si Cairo na nagsisimula ng umiyak, habang si Neo naman ay mariing nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumilitaw sa tindi ng pagpipigil. Baba! Kung ayaw niyong masaktan, ang muling sigaw ng pulis. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, isang hindi inaasahang himig ang pumailan lang sa eskinita. Isang malakas na sigaw mula sa dulo ng kalsada. Sunog! Sunog sa kabilang bahay! Kasunod nito, ang sunod-sunod na pagputok ng mga rebentador na itinapon sa gitna ng daan. Ang ingay ay nakabibingi at ang usok ay mabilis na bumalot sa paligid. Ang mga tao ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay, nagkagulo at nagsimulang magtakbuhan. Ang mga paninda ng gulay at isda ay natapon, lumilikha ng isang magulo at madulas na sahig. Ang dalawang pulis ay nataranta, hindi malaman kung saan titingin. Ang kanilang atensyon ay nahati sa pagitan ng van at ng pekeng sunog. Sa gitna ng kaguluhan, isang kaibigan ni Neo ang sumenya sa kanya. Ito na ang pagkakataon
Mabilis na inatras ni Neo ang van sa isang masikip na iskinita sa likuran. Ang mga gulong nito ay halos sumayad sa pader. Sa isang iglap, nawala sila sa paningin ng mga pulis. Tila nilamon ng puso ng tondo. Habang papalayo, isang mahinang salamat mga tol. Ang tanging nasabi ni Neo, isang pasasalamat sa komunidad na hindi nang iiwan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang loob ng simbahan ay balot ng isang sagradong katahimikan na pinutol lamang ng mga pekeng hikbi ni Leandro. Nakatayo siya sa pulpit, sa harap ng isang kabaong na walang laman, habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa bawat patak ng kanyang artipisyal na luha. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binibigkas ang kanyang eulogy. Papa, ikaw ang aking ilaw, ang aking gabay. Paano na kami ngayong wala ka na? Iniwan mo kami sa gitna ng dilim. Ang madamdaming sabi ni Leandro, habang ang mga tao sa simbahan ay napapahid ng kanilang mga panyo. Si Isela, na nakaupo sa harap, ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay larawan ng dalamhati, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang folder, ang kanyang sandata laban sa sarili niyang kapatid. Ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na tunog ang bumasag sa solemne ng seremonya. Ang malaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang kalawangin nitong bisagra ay lumilikha ng isang tunog na tila isang ungol mula sa nakaraan. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. Ang unang pumasok ay si Rin. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang matapang na mukha at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretso kay Leandro. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Cairo, na tila isang anghel sa gitna ng mga demonyo. Natigilan si Leandro. Ang kanyang mga salita ay nawala sa hangin. Ang mga reporter ay mabilis na ibinaling ang kanilang mga kamera sa pinto. Tila nakaramdam ng isang mas malaking balita. Si Isela ay namutla. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak papasok. Nakaupo dito si Don Severino, payat, maputla, at mukhang mas matanda ng 10 taon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng galit at katarungan. Sa likod niya ay si Neo, nakatayo ng tuwid, isang tahimik na anino ng proteksyon at katapatan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa buong simbahan. Ang katahimikan ay nakabibingi, mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang inabot ng abogado ni Don Severino ang isang mikropono sa matanda. Itinaas ito ni Don Severino sa kanyang nanginginig na labi at ang kanyang mahinang boses ay naging isang kulog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Sino ang iniiyakan mo, anak ko? Ang tanong na yon ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan, na puno ng bulungan ng paligid. Si Isela, sa sobrang gulat, ay nabitawan ang kanyang hawak na prayer book na lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig na marmol. Si Leandro, na tila isang hayop na nasukol sa isang kulungan, ay napuno ng purong galit. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pagiging maamo tungo sa isang halimaw. Sa isang mabilis at desperadong paggalaw, inagaw niya ang baril mula sa baywang ng isang pulis na malapit sa kanya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makakilos si Neo o ang mga gwardiya, itinutok ni Leandro ang baril. Hindi sa kanyang ama, hindi kay Neo, kundi sa babaeng sumira sa lahat ng kanyang plano. Itinutok niya ito ng diretso kay Rin. Ang huling narinig sa loob ng simbahan ay hindi ang sigaw ng mga tao o ang pag-iyak ni Cairo. Ito ay ang tuyo at malamig na tunog ng baril na kinakasa. Isang tunog na nangangako ng huling pagtutuos sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang tunog ng baril na kinakasa ay tila huminto sa pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng atensyon
ay nakatuon sa nanginginig na kamay ni Leandro at sa malamig na dulo ng baril na nakatutok sa dibdib ni Rin. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash na tila mga kidlat na naglalarawan sa huling akto ng isang madugong dula. Si Rin ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay naging isang pader na nagpoprotekta kay Kairos sa likuran, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa pagtitig kay Leandro. Walang bahid ng takot, tanging isang matinding paghamon. Ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataong pumindot si Leandro, isang mabilis at hindi inaasahang galaw ang naganap. Sa isang kisap mata, sumugod si Neo. Ang kanyang katawan ay naging isang panangga sa pagitan ni Rin at ng baril. Ang tunog ng pagpapaputok ay bumasag sa katahimikan ng simbahan, kasunod ng isang malakas na tunog ng pagbagsak. Napasigaw si Cairo at si Rin ay napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang mantsa na dahan-dahang lumilitaw sa balikat ni Neo. Neo! Ang sigaw ni Rin. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit bago pa man makakilos si Leandro para sa ikalawang putok, isang matinding sampal ang lumikha ng isang malakas na tunog na umaling-awngaw sa buong simbahan. Si Don Severino, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanyang kamay ay nanginginig matapos masampal ang kanyang anak. Leandro, pinatay mo na ang iyong ama. Ngayon ay susubukan mo ring patayin ang iyong asawa at ang taong nagligtas sa iyo. Wala ka talagang puso. Ang galit na sigaw ni Don Severino. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal nang nawala. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, kinumpirma na rin ng abogadong si Attorney Aris Goma ang lahat ng detalye sa media. Inilahad niya ang mga dokumento at ang lihim na audio recording mula sa WISB. Ang pag-uusap ni Leandro at Isela tungkol sa pagpapalit ng gamot at ang data ng fitness tracker ni Don Severino na nagpapatunay na buhay pa siya nang ibaon sa hammo. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagkalat sa hangin. Si Isela, na nakatitig sa mga kamera, ay tuluyang nawala sa kanyang sarili. Hindi ako. Si Leandro ang lahat. Siya ang nagplano. Hindi ako ang tunay na anak ni Papa, kaya hindi ako kasama sa mana. Siya ang nagtulak sa akin. Ang histerikal na sigaw ni Isela habang itinuturo ang kanyang kapatid, handang isakripisyo ang sarili nitong dugo para lamang makaligtas. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Leandro. Napuno ng kaguluhan ang simbahan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtulakan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumabog sa loob ng isang madilim na kalawakan. Ang mga pulis na sumama kay Leandro ay mabilis na kumilos at inaresto si Leandro at Isela, na ngayon ay nag-aaway na sa harap ng lahat, nagtuturuhan ng mga kasalanan. Si Rin ay lumuhod sa tabi ni Neo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sugat nito sa balikat. Ang dugong tumatagos sa tela ay tila isang paalala ng sakripisyo ng lalaki. Ayos ka lang ba, Neo? Masakit ba? Ang nanginginig na tanong ni Rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Neo, isang nangiting puno ng pagod, ngunit puno ng kasiyahan. Maliit na bagay lang ito Rin, ikaw. Ikaw ang mahalaga. Ligtas ka na. Sa mga sandaling iyon ni Leon, naramdaman ni Rin ang isang malaking pasanin na dahan-dahang nawala sa kanyang balikat. Ang takot, ang sakit, ang paghihirap, lahat ng yon ay tila naglaho sa hangin. Yumakap siya kay Neo ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay inilapat sa dibdib ng lalaki at hinayaan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Salamat, Neo. Salamat sa lahat. Ang bulong ni Rin. Sa kabilang dako, dahan-dahang lumapit si Don Severino sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan,
Sa kabila ng lahat ng nangyari, hinawakan niya ang ulo ni Cairo na ngayon ay nakayakap sa kanyang ina. Tapos na ang bangungot, Cairo. Wala nang sasaktan sa inyo. Ang mga pulis ay dahan-dahang inilalabas si Leandro at Isela. Ang kanilang mga mukha ay balot ng kahihiyan at galit. Nagpupumigla si Leandro, pilit na sinusubukang abutan si Rin, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Ang kanyang mga salita ay naging mga sigaw ng pagbabanta, ngunit ang lahat ay tila hindi na nakikinig. Napuno ng liwanag ang simbahan, hindi lamang mula sa mga flash ng kamera, kundi mula sa isang bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Isang palakpakan para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa isang babaeng nagtagumpay sa gitna ng lahat ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng lahat ng emosyon, dahan-dahang naramdaman ni Rin ang pagbigat ng kanyang katawan. Ang lahat ng stress, lahat ng takot, lahat ng pagod ay biglang nagsabay-sabay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Neo bago siya tuluyang mawalan ng malay sa bisig ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang lahat ay unti-unting lumabo at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pulso ni Neo at ang ritmo ng kanyang sariling puso na bumabagal. Dahan-dahang nagmulat si Rin ng kanyang mga mata. Hindi ang malamig na marmol ng mansyon ang sumalubong sa kanya, kundi ang simpleng kisame ng isang silid na balot ng liwanag ng araw. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang dahon ng pandan ay sumasayaw sa hangin. Naramdaman niya ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Mainit, magaspang, ngunit puno ng pagmamahal. Si Neo, nakaupo ito sa tabi niya, mahimbing na natutulog. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Rin. Sa loob ng ilang sandali, pinanood niya ang lalaki. Ito ang taong nagligtas sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban, at ang taong naging pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ng mga Villarreal ay unti-unti nang nawawala sa mga headline. Napapalitan ng mga bagong kaganapan sa politika. Si Leandro at Isela ay parehong nahaharap sa matinding kaso. Si Leandro sa kasong homicide at estafa, habang si Isela naman ay sa kasong accessory to crime at estafa. Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at kataksilan. Tungkol naman sa Villarreal Corporation, ipinasa ni Don Severino ang pamamahala sa isang professional management team. Bagamat may bahagi pa rin si Rin sa kumpanya bilang naiwanan ng matanda, tumanggi siyang makisali sa pamamahala. Ang kanyang puso ay matagal nang tumalikod sa mundo ng pera at kapangyarihan. Ang kanyang pinakamalaking kasiyahan ay ang makita si Cairo na ngayon ay malusog na. Matagumpay ang operasyon sa puso ng bata at ang tanging paalala na lamang sa kanyang karamdaman ay ang maliit na peklat sa kanyang dibdib, isang marka ng tapang at ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Maligayang naglalaro si Cairo sa labas ng isang maliit na klinika na pinatatakbo ni Rin sa isang komunidad ng mga mahihirap sa Tondo. Ito ang kanyang pangarap, ang maging midwife muli, ang magsilbi sa mga nangangailangan ng walang kapalit. Isang hapon, habang nagtuturo si Rin ng breastfeeding tips sa mga bagong ina, nakita niya si Don Severino na nakaupo sa labas ng klinika. May kasama itong matandang babae at ang dalawa ay naglalaro ng chess. Ang bawat galaw nila ay may kasamang tawa at biruan. Ang dating Don Severino na seryoso at puno ng pagmamalaki ay ngayon ay isang masayahing lolo na masaya na sa simpleng buhay. Ang bahagi ng kanyang kayamanan na hindi naagaw ni Leandro ay inilagay niya sa isang foundation na nagbibigay ng libreng operasyon sa puso para sa mga batang mahihirap, isang paraan upang matubos ang kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Lumapit si Rin sa kanyang tiyuhin at dahan-dahang humawak sa kamay nito.
Pa, masaya po ako para sa inyo. Ngumiti si Don Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mas masaya ako para sa iyo rin. Nakita mo na ang tunay na ginto sa buhay. Ang ginto na walang katumbas na halaga. Ang ginto na hindi kayang bilhin ng pera. Sa araw-araw, si Neo ay laging nasa tabi ni Rin. Hindi siya humingi ng kapalit sa lahat ng kanyang ginawa. Patuloy siyang nagkukumpuni ng mga sirang gamit sa kanyang maliit na shop sa tabi ng klinika ni Rin. At ang amoy ng langis at bakal ay laging nakikisama sa amoy ng gamot at kape. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa mga salita, kundi sa mga sakripisyo, sa mga tahimik na tinginan, at sa mga pangakong hindi na kailangang sabihin pa. Isang hapon, habang abala si Rin sa kanyang klinika, naririnig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Nakita niya si Neo, nakasuot ng malinis na damit at may hawak na isang simpleng bouquet ng mga wildflowers na kinuha niya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding damdamin. Lumapit si Neo kay Rin at dahan-dahang inabot ang mga bulaklak. Rin, hindi ako isang prinsipe. Wala akong mansyon o kumpanya na maiaalay sa iyo. Ang tanging meron ako ay ang aking puso at ang pagnanais na alagaan ka at si Cairo hanggang sa huling hininga ko. Ang mga mata ni Rin ay napuno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang mga bulaklak at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Neo. Neo, ang puso mo. Iyan ang pinakamahalagang mansyon na pwede kong tirahan. At ikaw ang aking prinsipe. Sa labas ng klinika, ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang langit ay pininturahan ng mga kulay kahel at pula. Ang tunog ng mga naglalarong bata, ang halimuyak ng sariwang lutong pagkain, at ang tahimik na pag-uusap ni Rin at Neo ay tila isang perpektong simponya ng kapayapaan. Alam ni Rin na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa loob ng mga gintong pader, kundi sa tapang na bumangon, sa katapatan, at sa pag-ibig na kayang protektahan ang dangal ng isang tao.